Talagang malaki ang naitulong mo sa partido. Karangalan ko yun, Chairman. Makakasakay sa akin. Tapat po kahit anong mangyari. Victor, anong nangyari kay Congresswoman Seo? Nagkamali lang ba siya ng pagpindot ng buton? Kasi ang totoo hindi ko pa alam, Chairman. Congressman, paano ka ba mamuno sa mga tao mo? Bakit ganun ang binoto ni Congresswoman sa'yo? Tauhan ko siya. Hugo, ayusin mo salita mo. Naging congressman ka nang dahil sa nomination ni Chairman. Samantalang ako, nanalo sa distrito ko. Dapat po siguro hingin muna natin ang paliwanag niya. Saka natin parusahan siya. Tawag po kayo ni Chairman. Sabihin niyo nagkamali kayo, okay? Please lang po. Nagkamali? Sabihin mo nga, pagkakamali ba sa tingin mo ang naging boto ko? Oh, ikaw pala. Ano nangyari sa'yo nung bumoto ka? Hindi ba nagkasundo na tayo sa iboboto? I'm sorry, Chairman. Dahil una mong boto yon, kaya siguro nagkamali ka. Tama ako, hindi ba? First time ko po yun. Kaya po ako na-disorient. Hindi kasi ako makapaniwalang ganun pa lang nangyayari kapag merong mga botohan. Okay lang yon. Siguradong masasanay ka rin. Kaya mo na dahil inamin naman niya sa atin na nagkamali siya. Dapat nang kalimutan na natin ang lahat, ha? Hindi po ako nagkamali. Objectionable vote po ang binoto ko kanina. Anong sinabi mo? Nagbibiro ka ba? Kung ganun, hindi mo sinunod ang boto namin? Para sa mga tao ang pagboto natin, hindi ba? Krimen ba na ginawa ko kung ano yung talagang sa tingin kong makakatulong sa buong bayan natin? Naging kongresista ka dahil sa nominasyon ng partido natin. Kung ganyan ka, bakit ka pa sabi sumama? Kung ganoon, tama ba ang tingin ng oposisyon sa bill na ito? Bakit ka ba hindi sumangayon sa amin? Ang totoo po niyan, itong nakaraang buwan lang po ako natuto tungkol sa politika. Pero kahit na ilang ulit ko nang binasa ang panukalang batas at narinig ang panig ng opposition party, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kailangan nating makipagsakitan sa kapwa nating congressman. Kasi lahat naman po tayo, bilang congressman, ay kumakatawan sa mga tao. Kaya kung meron tayong hindi na pagkakasunduan, dapat yung pag-usapan at hindi dapat pag-awayan. Kailangan ng communication para magkasundo ang mga party. Kaya ibang boto ang binigay ko kanina. Hindi pala siya mapagkakatiwalaan. Hindi natin siya dapat pakinggan, Chairman. Ang dapat natin gawin dito, i-report ang pangyayari sa Ethics Committee natin. Mahigpit ang Ethics Committee lalo na sa mga bagong congressmen. Huwag niyo pong gawin yon, Chairman. Teka, paano natin masisigurong hindi niya uulitin yung kapalpakang ginawa niya? Ako mananagot para sa kanya. Sandali lang. Ayokong managot ang ibang tao para sa pagkakamaling ako naman ang gumawa. Kaya naman, ako ang mananagot sa nangyari. Sandali, Congresswoman. Mahusay siya. Akala ko noon na malambot siya at walang nalalaman. Pero ang totoo pala talagang matibay ang paninindigan niya. Alam mo, para sa isang baguhang politiko, talagang kahanga-hanga ka. Ituring natin itong learning experience para sa kanya at kalimutan na nangyari, ha? Kasing isang sobrang laking pader ang binabangga ko. Ay, kung hirap ka na, itiwan mo na yung pagiging congresswoman. Total hindi naman bagay sa'yo eh. Kahit hindi ka sangayon sa leaders, kailangan mo sumunod. Kaya lang, Umalis ka na sa party kung ayaw mo sumunod. Kailangan mo maging bulag, pipi, bingi all throughout your term. I'm sorry, Chairman. I don't understand. Hindi ko matatanggap yan. Congresswoman, you're an asset to the party. Be our spokeswoman. I'm sorry. Ikaw ang mag-articulate ng party slogan for clean politics.